Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga likers, nagsishare ng ating videos, at ganun din po, special shout out sa lahat ng mga OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the like of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pag-usapan natin mga kababayan, itong si embattled na abogado di umano ng mga Duterte, at ngayon ay pugante po na walang iba kundi si Harry Roque. Yung last sighting po kay Harry Roque ay nasa Netherlands po siya. At isa nga rin po ditong pag-usapan natin ay yung tungkol kay former Senator Leila de Lima. Okay, so yung dalawa po na yan. Unahin muna natin si Roque. Yung huling video po na nakita natin patungkol kay Roque ay yung pong mukhang nag-iimpake na siya. Mukhang hindi po siya tinanggap na maging lawyer ni Digong sa ICC. Even though siya ay may experience bilang international lawyer. Tinanggihan po siya ng kanyang VP Sara Pusit Duterte. Kasi hindi po malaman ang totoong intensyon niya sa Netherlands. Ayan po ang sinabi sa ambush interview kay VP Sara Pusit Duterte. At na-i-vlog po natin yan. Pero itong si Roque, pagkaharap ang mga mikropono at mga nagmimidya-midya, tahasan niya pong sinabi, prior to that, na siya po ay magiging abogado ng dati niyang presidenteng si Digong. I-representa niya ang dati ninyong presidente dyan po sa ICC. Kalaunan, sinabi niya, he will seek political asylum. Yun naman pala, yun ang totoong intensyon. Yung maging abogado ni Digong, ano lang yun, cover up. Ngayon, may sinabi po ang butihing Justice Secretary na si Boying Rimulya, at ganun din po mga kababayan, itong representante ng Gabriela Party List na si Arlene Brosas. Meron po silang maanghang na sinabi kay Roque. Pero ito pong si Secretary Boying Rimulya, dito po sa politiko, sinabi niya dito, abogado ka pa naman. Rimulya tells Roque to come home, face trafficking raps. So yung sinasabi ko sa inyo kanina, si Harry Roque, natauhan yata, mukhang hindi niya na itutuloy yung kanyang asylum, mukhang nagbabalot Mukhang sabi niya, ibon mang may layang lumipad. Haba po yata siya nagbabalot o nag-iimpake. Mukhang si Roque, kinukumpara niya ang kansarili niya sa ibon na nasa hawla na nakatali doon na hindi makalipad. Feeling niya lang yon. Hoy Roque, huwag kang pabiktim. Hindi ka biktima dito. Puganti ka, tumakas ka. Merong nakabinbin na kaso sa'yo sa Department of Justice na isinampa ng PAOK, human trafficking. Paano ka naging ibon mang may layang lumipad? Hindi naman sinisiilang karapatan mo. Paawa, victim, mga kababayan. O ngayon, saan pupunta na si Roque? Diba? Parang, I'm leaving on a jet plane. O ganun ba, Roque? Tatakbo ka na naman saan? Ang dami mong kwarta, Roque. Biruin mo, you are doing a nation hopping. Alam niyo yung nation hopping, mga kababayan? Diba, dyan tayo pag sa 100 islands, pwede tayong mag-island hopping From one island to another using a motorboat. Si Roque, nation hopping. Ano gamit? Eroplano. Mahal po yan. Ibig sabihin, sa lahat ng bansang pupuntahan niya, meron siyang nakuhang mga visa. Ganun. So, ang daming visa pala ni Roque. O baka gumagamit pa ito ng diplomatic passport, mga kababayan. Kaya nga po, ang House of Representatives
nag-iisip na kausapin ng Department of Justice, no, na kasuhan na si Roque para po magawa ng DFA na makansela ang kanyang pasaporte. Once na makansela ang passport ni Harry Roque, hindi na po yan makakadaan sa anumang airport. Walang tatanggap sa kanya. Cancel ang passport niya. Pag pinadaan niyan sa scanner, yung kanyang visa, labas sa international database ng mga flights, cancel ang passport mo. Yari ka. So, ang gagawin niyan, baka yan, i-smuggle niya na lang ang sarili niya. Magbabayad na lang siya ng mga smuggler. O di, ang daming pera. Saan galing ang kwarta mo, Roque? O di ba? O ngayon, ano ang sabi ni DOJ Remulla? Ulitin natin, abogado ka pa naman. Kaya nga, dapat nga talaga itong Integrated Bar of the Philippines o sino man dyan, no, kung saan kasapi si Roque sa mga abogado sampahan nyo po ng disbarment si Roque sa Supreme Court. Nakakahiya po. Bilhin nyo, abogado, miyembro sa inyo, wala kayong magawa. O, sabi dito ni Secretary Boying Remulla ng DOJ, abogado ka pa naman. Hindi siya sumusunod sa batas? O ayan po. Sumunod siya sa batas. Harapin niya. O ayan. Wala pa ngang nangyayari. Tumakas na siya. Kaya nga. Sabi nga diba, Secretary Boying Remulla, merong idiom. Daig ng maagap ang masipag. Para pong inchik si Roque. Maagap Walang manya na habit si Roque nung nalaman niyang mai-incriminate siya dun sa dokumentong dadalhin niya sa Quadcom. Ay, takas na ako. Mag-book ka na kaagad. Labas na tayo hanggat wala pang hold departure sa atin. Hanggat wala pang kasong na isasampa sa akin. Takas na tayo. O diba, sinundan nyo yung asawa niya sa Singapore. Papagamot daw sila. Yung pala, forever bakasyon. Hindi na po yan babalik. Unless otherwise, labasan nyo ng warrant, ilagay nyo sa red notice ng Interpol, susukbitin siya talaga ng Interpol. At ako'y magbubunyi pag siya isinutbit ng Interpol na dito siya, binitbit siya sa sinto niya, parang si Trillanes dati. Sorry naman po, former senator. In comparison lang, ha? Diba? Nakakahiya po. Ano pa ang sabi ni Boying Remulla, no, sa mga bidyong napanood ko? Ha? Yung sa Netherlands, yung pinagmamalaki niya na mag-aabogado siya kay Digong. Nagpapansin lang siya. Oo, parang ikaw, Roque, feeling mo, mahalaga ka kay Digong? Hindi. Hindi ka rin mahalaga kay Sara Duterte. Kasi nakita nila na gagamitin mo lang si Digong para mag-asylum sa Netherlands. Hindi ang purpose mo para i-depensa si Digong sa ICC. Kaya anong sabi ni Boying Remulla? Wala Di ba kinik out siya ni Sara, hindi siya tinanggap? O ano pa, nagpapansin ka lang. Nagmayabang ka lang. Yung una mong pronouncement na nandito ako para irepresenta ang dating Pangulo sa ICC. Ako po ang isa sa magiging lawyer niya. I-kick out ka, hindi ka kinilala. Ibig sabihin, hindi believe sa'yo si Sara. Kasi ang una mo talagang intensyon, ang totoong intensyon mo ay mag-asylum dyan sa Netherlands. Pangalawa lang na maging abogado ni Digong. Hindi ka concentrated na i-depensa si Digong. Nagpapansin pero kinik out. Kaya sabi ni Boying Remulla, umuwi ka na, harapin mo ang kaso mo dito, nagpapansin ka lang dyan, binigyan ka ng airtime, ngayon, kailangan talaga itong DFA at Bureau of Immigration, i-monitor nyo si Roque habang tinatrabaho ng DOJ yung isinampa ng kaso ng PAOK sa kanya. Kaya please lang, DOJ Secretary Remulla, i-prioritize nyo na yung kaso ni Roque na human trafficking. Walang bail yan di po ba? I-file nyo na. No? Siguro may mga karampatang ebidensya naman na ang PAOK para po tuluyang umakyat na yan sa korte at mabasahan ng kaso at mabigyan ng warrant of arrest, ma-forward sa Interpol, bigyan ng red notice. Ewan ko lang, talagang magbubunyi tayo pag nahuli si Roque. Animal Biruin mo, it is a travesty of justice, di ba? Nakakapag-vlog pa siya, nakakapanira pa siya ng gobyerno. Tama ang sabi ni Risa Hontiveros yung last time na nag-hearing siya about sa kay Alice Guo. Nung tinatanong niya yung commissioner ng Bureau of Immigration, si Commissioner Biado. Nasaan si Roque? Ba't hindi nyo mahanap? Hanggang ngayon, nakakapanira pa siya ng gobyernong ito. Nagkakalat pa ng fake news. O di ba?
Kaya pinagtatawanan ni Roque ang justice sa atin, ang korte, tapos abogado pa siya. Di ba? Katawa-tawa ang mga organisasyon na kamiyembro ni Harry Roque kasi hindi nyo siya mapailan ng disbarment. Nakakahiya po kayo. No? Wala rin kayong mga prinsipyo. O ngayon, punta tayo dito sa miyembro ng Makabayan Black, no? Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Tama, si Arlene Brosas, no? Sabi po niya sa Politico, Harry Roque not seeking refuge in Netherlands but looking for escape route. Oo. Humahanap lang siya ng pagtataguan niya. Kasi alam naman natin ang Netherlands is a neutral country, no? Pero hindi naman siguro ganun kagago ang Dutch government na basta-basta na lang magbibigay ng asylum nang walang kaukulang mga supporting documents why that particular person or a group or a family is have to be given, no, asylum papers. Hindi naman siguro ganun kagago. At kung ganun man, kung nasa proseso ng asylum si Roque, dapat ang gobyerno ng Pilipinas ay labanan ito. Hindi po siya pinopolitically persecuted. He ran away. Kaya nga sabi niya, sa kanya mag-a-apply ang catch me if you can. O, di ba? Sabi ni Brosas dito, mga kababayan, Attorney Roque's asylum bid is nothing but a mockery of justice and a slap in the face of the Filipino people. Halatang ginagamit niya ang prosesong ito para lang takasan ang kanyang pananagutan. Correct! Ha? Brosas urged the DFA and the DOJ to coordinate with international authorities to return to Roque to the Philippines to face the investigation of the House of Representatives Quad Committee in connection with his alleged involvement in POGO operations and the crimes related to it. Quote, Roque has a lot of explaining to do, from his ties to Lucky South 99 to his sudden jackpot in wealth. Ang sinumang sangkot sa mga illegal na operasyon ng POGO ay dapat panagutin. Lalo na't alam natin ang mga kaso ng human trafficking, prostitution at ibang krimen na nangyari sa mga POGO hub. Tama po yan. No? Kaya Roque, pag ikaw talaga nasukbit, ay nako, papalakpak ang dalawang tenga ko, mga kababayan. So far ngayon, you are free as a bird. Because why? Takas ka eh. Kahit na ano pang pagbabaliktad mo sa salitang takas, takas ka pa rin. Kahit na ano pang pagtitwist mo sa salitang takas sa akin, takas ka pa rin. Because you ran away. No? Abogado ka pero ginagamit mo ang pagiging abogado mo, ang profesyon mong abogasya sa paggawa ng mali. Nakakahiya po kaya nadadamay ang ibang mga abogado. Sabi nga nila may idiom dyan eh. Lawyers are liars. O. Diba? Totoo ba yun, mga abogado? Totoo ba yun, mga lawyers? O. Patunayan sa amin, di kayo sinungaling. Ayan no, may isa dyan no. Si Roque, abogado na sinungaling. O, ang sinungaling ay kakambal ng ano, paulit-ulit tayo doon, kakambal ng magnanakaw. O, di ba? Ang masaktan, masaktan na. Okay, punta naman tayo dito sa posisyon ng palasyo tungkol kay Leila de Lima. O, attorney din to. Tumatakbong representante ng isang party list sa Kongreso. Sabi po dyan sa GMA News Online, Palace won't oppose de Lima's intention to testify in Duterte ICC trial. O so, bakit naman mag-o-oppose ang Palasyo? Private citizen si de Lima. Meron bang pipigilan ba nila? No. Kung gusto ni de Lima as a private citizen and also as a witness to the crimes, na personal siya eh. Diba? Siya ang living witness doon sa ginawa sa kanya ni Digong na pagtatanim ng mga ebidensya, di ba? O, Malacanang said Wednesday it will not oppose the intention of former Justice Secretary Leila de Lima to testify in the trial of former President Digong. Quote, sabi ni Attorney Claire Castro, USEC ng PCO, siguro kung iyan po naman po ay kaniyang voluntaryong gagawin at kung sino naman po ay papayagan at siya naman po ay papayagan ng ICC sa pamumuno po ng prosecutor sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Correct. Private citizen siya. Bakit? Tatrabaho siya sa gobyerno? No. Ngayon, kung sakaling manalo siya as a representative and then it's up to the House of Representatives sa pamumuno ng pamumuno ng speaker, kung sinong iboboto nilang speaker.
'Di ba? Kaya so far kung ngayon, kung private citizen siya, ba't ako pipigilan ng gobyerno? Biktima rin ako ni Digong. 'Di ba? Ngayon kung naging mambabata siya, now it's up to the HOR leadership kung papayagan siya. So anong karapatan ng gobyernong ito para pigilan ng isang citizen ito na gawin niya ang kanyang civic duty, and also she is a victim of the harassment, the bullying, no? Yung mga gawa-gawang kaso kay De Lima. 'Di ba? Dahil gumanti lang si Digong sa kanya, dahil si De Lima inimbestigahan si Digong nung siya ay CHR commissioner. Gumanti lang to si Digong, 'di ba? Sabi ni Digong, I planted evidence. Ngayon yari ka. 'Di ba? Ganti lang, umikot po ang gulong, sabi nung gagong dating militar. Pag umikot ang gulong ng buhay, sinong nasa ilalim ngayon? Si Digong. Sinong nasa ibabaw? Yung mga kalaban niya. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.